Natahimik yung mga ano, no? Natahimik yung mga BBM supporter, no? Kasi tatahimik po yan. Ganyan lang po technique dyan sa mga maiingay na yan. Ang alam lang naman yung mga yan, mga antyaw, tatay mo, nakakulong, bleh. Tanungin nyo po sila, ano ba ang may pagmamalaki mong project? 3 taon na mahigit eh. Kami marami. Okay, boss, ano sabi ni Amy? Nagkita sila ni Baste. Eto nga, swerte ni Inday sa kanya nakababatang kapatid. Marami nangyari, nagawa at nasabi, pero kahit kailan, hindi ako nagduda. Nasa dulo, kapag tunay ka sa iyong paniniwala at paninindigan, makikita at mararamdaman ng iyong kapwa ang totoong laman ng iyong puso. Wala lang, kung ano-ano lang. Pero yun yung importante. Yung parinig lang yun sa kapatid niya. Swerte si BP Sara, ako hindi. Boss Buds, ang daming nanonood, malaking exposure yung Birada Aguila. Narinig ang magaling mong mga opinion. Thank you very much sa iyo, Elmer Ligaspi. Tay-tay Ray, uminom ka muna to. Mga loyalista, yung mga kasama niyo, bumaliktad na. Nagpe-press conference na ayaw na raw nila kay Bongbong. Wala, hindi ko kilala yung mga loyalista yan. Ano masasabi nyo ron? Sige nga, kayong mga loyalista, ano masasabi nyo? Bumaliktad na yung mga katulad nyo. Hindi na loyalista. Si Baste, Tatay Badong nagsayaw ng Elias. Marcos supporters may sayang. Wag na yung si Amy banggain, gumagawa naman ng kabutihan. Alam nyo, ang ginagawa ni Amy, alam niya sinabi niya, di ba? 39 years. 39 years. Kasi siya nakaranas siya, no, matanda. Si BBM naman, alam niyo naman kahit sa pelikula, di ba? Yung sa pelikula nila, alam niyo naman Nagalit nga nakalimutan ko na yung kwento, para nagalit si Sandro o parang may reaction si Sandro doon sa pinalalabas na parte-parte lang si BBM nung panahon ni Senior, di ba? Ito sabi niya, hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Ambong akala natin, pag nakabalik yung mga Marcos sa Malacanang, babaguhin na nila yung Hindi arrogante, yung asawa, ganun pa rin Romualdez pa rin. Natatandaan ko nun, asar din yung mga tao sa mga Romualdez Pinsan naman ngayon, dati, yung mga kapatid ni ni Imelda yung mga kinaasaran ng mga taong Romualdez. Ngayon, pinsan na Romualdez naman. Same pa rin Sabi nga ni Amy, hindi ka natuto sa kasaysayan. No? Ano natutunan ni Amy Marcos? Huwag mong labanan yung mga popular sa tao. Kasi matutulad ka, yung kay Cory. Hindi. Buti nariyan si Amy. Ang purpose ni Amy, mailigtas yung mga Marcos. Self-preservation yan Pero dahil sa ginagawa niya, nakakatulong din natin siya, 'di ba? Alam niyo po sa politics, addition po ang politics Huwag mong gaguhin ng mga tao, hindi ko ginagago. Ikaw ba, tanong ko sa Dante Lumboy. Sa tingin mo ba, pag nakinig ka sa akin, nagagago kita? Hindi nga. Sa tingin mo ba nagagago kita pag nakikinig ka sa akin? Hindi, di ba? Anong tingin mo sa mga audience ko? Mas matalino ka. Minamaliit mo yung mga audience ko. Sa tingin mo, yung mga audience ko nagagago ko, ikaw hindi. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo Yung mga audience ko dito, yung mga kulto ni Digong, akala nyo, bugok. Alam nyo, para, sino ba yun? Sasabihin ko lang sa'yo kung kung anong pagkakaiba.
Ayan, Dante. Alam mo Dante, dito sa aking channel, para kang rito, para ka nag-aaral ng kolehiyo. Marami kang matututunan. Wag niyo nang, hindi ako nang gagago eh. Ang sinasabi ko niyo, simple lang. Kaming mga Duterte supporter, kaya naming ipagmalaki yung mga nagawa ni Tatay Digong. Kahit ulit-ulitin namin yan, maipagmamalaki namin. Kayo, bakit wala kayong maipagmalaki? Kahit isa lang. Ang dali naman sagutin kung bakit wala kayong maipagmalaki. Ano pagmamalaki mo kung wala nga? Ano ba nakaka-proud sa pinakulong nyo si Tatay Digong? O akala nyo kasi, pag inasar nyo kami, maasar lang kami. Kaya namin ipagmalaki si Tatay Digong dahil sa kanyang mga ginawa. Kayo, isa lang. Bakit ba ang hirap bang intindihin nun? Magbigay kayo ng isang proyekto na proud kayo kay BBM. Proud na proud kami kay BBM dahil sa eto ginawa niya. May nagbigay kanina eh. Hospital daw ng cancer. Asan yun? Ang pagkakaalam ko dun, hukay lang eh. Kasi binabalik ko sa kanila, hindi sapat na asaran nyo lang yung mga Duterte. Ang pamumuno ng bayan, hindi ka pwedeng, Mayor, ano po nagawa ninyo sa loob ng 3 taon? Supporter ka ni nakakulong na tatay mo. Hindi po pwedeng ganun. Diba? Hindi po pwedeng ganun. Doon na lang nga eh. Dapat questionin nyo rin sarili nyo. Bakit nga pala wala akong kayang ipagmalaki na proyekto ni BBM? Bakit? Dapat kinu-question nyo sarili nyo, hindi kami kinu-question nyo. Kinu-question nyo kami sa pagsuporta kay Tatay Digong. Lilitanyahan namin kayo ng ginawa ni Tatay Digong. Kayo dapat kaya ang pinakamatindi nilang sagot sa tinatanong ko na magbigay sila ng isang proyektong pwede nilang ipagmalaki. Ito po ang pinaka makasaysayan nilang sagot. Nek-nek mo badong. Tapos sasabihin nyo matalino kayo. Paano kayo tatalino? Etong mga Duterte supporter, between Duterte supporter at BBM supporter, sino mas matalino? Tanungin mo yung mga Duterte, bakit mo sinusuportahan si Tatay Digong? Ang dami niya napagawa. Lilitanyahan ka niya. War on drugs, build, sangkatutak ng mga proyekto. Talagang ramdam mo. Ay sa BBM supporter, bakit ka natutuwa? Hindi, magnanakaw si BP Sara. Si Digong maraming pinapatay. Sige, laging atake lang sa Duterte. Hindi, wag mong baguhin. Bakit ka supporter? Kasi si Tatay Digong, buti nga. Nek-nek mo. Wala na may sagot. Nek-nek mo. Puta, nek-nek na lang. Anak ng tinapay. Yun na lang kaya mo isagot. Nek-nek mo. Tapos sasabihin nyo, bobo kasi kayo, kaya kayo naniniwala kay Digong. Hindi ba sapat na paniwalaan yun? Ang dami-dami. Tapos sabihin, nek-nek mo. Nakaka-proud si Tatay Digong. Ang tanong namin, proud ba kayo kay BBM? Nek-nek mo. Walang katuturan. Proud sila niyan sa mga ginawa nila na yan Bakit ba may nagtatanggal pa? Nasasagot na nga natin sila. Ang sarap-sarap sumagot eh. Pag nanakaw krimen boss ang pagmamalaki nila.
Boss, ba't masyado lang ahead? Mag-isip ang BBM admin. Inuna yung pagpapabagsak sa kalaban sa 2028. Nek, ito. Nek mo. Pang sarili lang ang nasa mga BBM supporters. Hindi, yun po mahirap eh. Suporta kayo ng suporta, pero sabihin naman, bakit nyo sinusuportahan? Eh kasi si Digong eh, ang daming pinapatay niyan eh. Si BP Sara may confidential pa. Bakit nyo sinuportahan? Eh kasi si Digong bumaba sa Davao eh. Eh hanggang sa maubos na, wala may pagmalaki na ginawa si BBM. Nagda-drive ka ngayon, kumusta license mo? Ah. Nag-abroad ka ba? May kamag-anak kang abroad, kumusta passport? Kahit na ano po sabihin nyo na pagkiklaim ni the best president, kaya namin yan sabihin, kaya namin pangatawanan, kaya namin pangatwiranan, bakit best president? Eh kayo, bakit nyo sinusuportahan? Yun na lang, personal na lang. Wala naman nagsasabing best president yan. Di ba? Ayun! At least, presidente pa rin si BBM. Yan pa, isasagot nila, no? At least, presidente pa rin si BBM. Napabagsak nyo ba? Ah, ganun. Pag hindi ka napabagsak, edi magaling lahat ng presidente. Pera kay Erap. Si Erap lang yung natanggal. Eh, tatay ni BBM natanggal. Hindi rin magaling. Mga tukmul talaga. Wala kayong ano. Alam niyo, search, ano kayo, no? Bago kayo pumasok kay Badong uli, may nakahanda na kayo ipagmamalaki. Ha? May nakahanda na kayo ipagmamalaki sana. Hindi ko tuloy nasagot. Ano ba sinabi ni Wellmind? Kaya tignan nga natin to. At least President si Digo. Ito naman. Kahit sa, nagbayad daw ng utang, boss. Proud ba kayo, no? Kamalaki-malaki ba yun? Eh puta, lahat ng presidente nagbayad ng utang eh. Kaya nga na pinapautang pa si BBM dahil nagbayad si Tatay Digong ng utang. Hindi naman proyekto. Alam niyo ba yung ibig sabihin? Hindi proyekto yun. Pag nangutang ka kasi, meron ka ng pipirman doon, magbabayad ako ng utang. Di ba? Para maintindihan lang ng lahat, yung pagbabayad ng utang ay hindi po yan proyekto. Tignan nyo po. Mangungutang kayo sa Pag-ibig. Hindi nyo ba alam na babayaran nyo yun? Hindi, tanong ko lang. Hindi nyo ba alam na yun? Pag nangutang kayo sa Pag-ibig, kasama sa kontrata na babayaran nyo yun? Mandatory po yun. Si Tatay Digong din po. Eh po siya, kung hindi nagbayad si Tatay Digong eh. Kala nyo ba may uutangan pa si BBM? Oh, kayo naman, oh. Balik na naman tayo kay Digong. Punta po tayo. Alam na namin niya, pinakulong nyo na nga eh. Wala na pong sasakit sa pinakulong nyo si Tatay Digong. Ang tanong namin, bakit kayo supporter ni BBM? Ano ang nagawa? Sasabihin nyo, pinakamalaki utang si Digong. Talaga? Hindi pa nga tapos yung BBM eh. Kapantay niya na si Digong. Hindi nyo kasi alam. Mag-research kasi kayo. Proud na proud pa kayo sa palakihan ng utang. Palagay na natin mas malaki utang ni Digong kay BBM. Ano ang proyekto doon na natuwa kayo? Panay-paninira lang kay Digong, alam nyo eh. Panay-paninira lang kay BBM, kay Tatay Digong ang alam nyo. Ano naman yung maipagmamalaki nyo sa presidente nyo? Bakit ba kayo hide ng hide? Hindi ko tuloy mabasa. Gusto nga natin. Eto, pag hindi to ka hide-hide at least kulong na. Yan ba naman eh, hindi ba natin kaya sagutin yan? At least kulong na. Yan yun, ganyan po yung mga BBM supporter. At least kulong. Ayun na yun. Proud ka ba kay BBM?
Teka, ano ba yung proud? Magbigay ka nga ng proyekto. Nakakulong si Tatay Digong. Hindi naman ako nagagalit sa mga nag-guide, kaya lang natutuwa lang tayo sa kanila eh. 'Di ba? Na hindi nila masagot yung tinatanong natin. Isang proyekto na proud kayo. Kasi nagtatanong ako sa kanila eh, 'di ba? Sasagutin nila. Magbigay naman kayo kasi ang dami niyo ng paninira eh, tapos na 'yan lahat eh. Ang dami niyo ng paninira sa mga Duterte. Wala namang epekto sa amin yan. Duterte pa rin kami. Bakit? Nung panahon ni Tatay Digong, naramdaman namin yung pagiging presidente niya. Ngayon, sinisiraan nyo, hindi nyo masisira sa amin si Tatay Digong. Ngayon naman, ano naman sa tingin ninyo, bakit kayo supporter ni BBM? Magbigay lang kayo ng isa. Hindi naman namin pinadadamihan eh. Isa lang. Kay Auntie Claire kayo proud. Pasig River Esplanade worth 4.5 billion. Alam niyo yung Pasig River Esplanade na yan? Pinagmamalaki na yan, panahon pa ni Digong yan. Ewan ko lang kung yan din yun ha. Noon pa yan eh. Ben, pakiayos gamar boy. Oy, mga trolls. Pakapi naman. Magpakapi naman po kayo. Likers natin, napakarami ha. Yan, 1,894. Pasig River, Mang Mayor na project naman. Yun ang pinaka-proyekto nyo, Pasig River. Hindi na nga nalilinis ngayon yung Pasig River, eh, di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, putya talagang lahat, pati mga estero eh. Pati mga estero, alam mo, simple lang eh. Umuulan din naman ng panahon ni Tatay Digong pero hindi ganong nabaha. Alam niyo kung bakit? Naglinis. Yung mga bara. Minsan simple lang eh. Minsan di nyo na di ba? Naglinis lang. Tatay Ray Ray, huwag kalimutang amlodipine ha. 2 tableta, isa sa umaga, isa sa hapon. Ano masabi mo sa Confi fans ni Pampano at Harina? Aba, hindi ko po kilala si Pampano at si Harina. Pero kung yung sinasabi nyo po ay kay BP Sara ba yan? O kay BP Sara, yan na nga yung kinaso nyo. Di ba? Kinasuhan nyo na nga. Speaking pala, hindi na tayo nakaabot dun dahil sa dami ng pinag-usapan natin. Yung impeachment na nga eh. Diyan ako lulan-lula sa kanila eh. Bakit gusto nyo pa rin magpaliwanag si BP Sara kinasuhan nyo na nga ng impeachment? Bakit pa ulit-ulit kayo sa confidential fund? Akala na kasi nila, pag inulit-ulit nila yung confidential fund, na may artista, merong senador, merong kung ano-ano, ay makukonvict na si BP Sara. Hindi po makukonvict si BP Sara sa mga press con nyo. Galingan nyo naman. Putya, alam nyo ba kung bakit palpak? Sa tingin ko, palpak. Pinagmamalaki nila si Dilima at si Shell Jokno. Si Dilima, wala namang kasanayan yan sa mga korte. Ire-refresh ko lang po ang memorya nyo. Si Dilima po, nakulong ng 7 taon. Nang wala siyang kasalanan ayon sa kanya. Tapos sasabihin nyo sa amin na siya pinakamagaling. Puta, hindi. Durug-durug lang yan. Kita nyo, unang mga hakbang ni Dilima. Ano yung sinabi ni Dilima? Dead on arrival na daw. Chismis. Pumatol sa chismis. Travels ang nagawa ng admin na to. Pag clear na ng COA, tapos na usapan. Yun na nga eh. Cleared na ng COA, tapos sinampahan nila na reklamo. Naknang tinapay. Proud supporter sila kay PBBM dahil kakatanim lang. Ani agad. Buti pa yun na sinabi nyo. Ibang klase yun. O bakit hindi nila magtanim na magtanim? Si BBM lang yun.
Eh, kung si BBM magtatanim, ani agad. Ano po masasabi niyo sa salin sa BPI ni Inday Sayad worth 4 million? Alam mo ba pinagsasabi mo, Diana Cruz? Ha? Salin? Alam mo ba yung salin? Statement of Assets, Liabilities, and Network. Ano ang problema mo sa salin? Wala kang kaso salin. Ikaw meron kang kaso. Ikaw naman. Ay, nako, Diana Cruz. Alam mo kayo, kung nadadaan kayo sa ganyan, kung may problema po sa salin si BP Sara, dapat nakaso po yan. Yung salin niya hindi tugma. Wala po ako nakita sa reklamo sa kanya. Meron ka bang panibagong reklamo? Dapat pala dumulog ka sa mga congressman. May alam ka pala sa salin Alam niyo yung mga problema niyo, no, na salin. Mapagpapaniwala kasi kayo sa mga vlogger niyo kung ano-ano lang mga pinagsabi ng mga vlogger niyo. May binabanat pang salin, kala mo talaga. Wala pong problema sa salin ako, wala pong question sa salin ako nakita. Number 1, alam nyo kung ano number 1? Plotting to assassinate by hiring John Wick. Ibig mo sabihin, Tatay Badong naisip ni Diana Cruz may problema sa salin pero di naisip ni Dilima? Matindi. Ganyan po katindi yung mga vlogger nila. Mas matindi si Diana na naniwala. Kayo ba, nakita niyo na yung mga di ba? Wala akong natatandaan na problema sa salin Wala nakalagay na salin Ibig mo sabihin, Tatay Badong naisip ni Diana Cruz. Correct. Siya lang nakaisip nun. Baka meron siyang access sa salin. Di ko limit, sabi ni tatay nung nakalabas si Dilima, sana manahimik na lang siya at enjoy ang buhay niya with family, which is true kaysa mas nilulubog pa niya sarili niya sa kanal. Ano po masasabi niyo sa case ni Kian De Los Santos? Nagkakapilang pinatay na. Kawawa naman. Kaya nakakulong na yung mga pumatay sa kanya Hindi mo ba alam yun? Nagkaroon ng katarungan si Kian De Los Santos dahil naghabla sila sa korte ng Pilipinas. Kaya Diana, sabihin mo yan sa mga may kaso na hindi sa ICC. Di ba? Dito sa korte sa Pilipinas. Hindi ba namin alam yan? Alam namin lahat yan. Nagkaroon na ng katarungan. Di ba? Kian pa kayo, nagkatarungan na nga dahil sinuportahan at isa sa mga naging abogado si Pau. Akala mo pwede kayong magtanong. Si Kian De Los Santos meron na pong nakasuhan ng mga pulis at nakakulong na. Ano pa? Pwede magtanong, halatang bata ng NFA. Wala ba dong wala si Kian, hindi nabigyan ng hustisya? Anong wala na naman, Taytay-Ray-Ray? Yan yung problema sa inyo Yan yung problema sa iyo, Taytay-Ray-Ray. Hindi ka nagbabasa ng dyaryo. Hindi na kita sasagutin kasi kino-question mo na katotohanan Kung sa tingin ninyo walang nakulong na pulis, hindi na po kayo nakabatay sa katotohanan. Wala pala Binabago na ni Taytay-Ray-Ray. Taytay-Ray-Ray, pwede tayong tumanda. Pero, wag natin baguhin yung istorya ng buhay. Buhay pa tayo lahat ngayon Niloloko mo na kami. Ang dali lang na ma-research yan, no? Tuturuan kita. Google, punta ka sa Google. Google. Type mo ron. What happened to Kian De Los Santos case? Dali lang ngayon, Taytay-Ray-Ray. Hindi ko nasasagutin yan. Rolly De Los Santos, thank you very much sa 5.
Alangan naman sabihin ko na mali yung ano, para ayunan ka lang. Memo Plus. One project of BBM, drugs everywhere. Si Taytay Ray. Baka yan yung tito ni Kia na naghabol pa rin ng sa pera. Iba na hinahabol ng tiyo ni, ni Kian eh. Danyos na, danyos. Thank you, kulong na pala si Digong. Peace mind. Oh, ikaw naman, peace mind. Ano naman may pagmamalaki mong proyekto ni BBM? Maiba naman tayo. Mukha nakatulog ka eh. Ngayon mo lang nalaman, 3 buwan na yata si Digong na nakakulong eh. O mahigit pa. Ano naman may pagmamalaki mong ni Tatay Digong? Ni BBM, proyekto. Halata troll yung mga Marcos at kakampwet. Hindi, nasanay kasi sila na ganyan lang. Akala nila, walang magtatanong sa kanila. Bago nagtanim ng bigas, Badong, nagtanim ng bigas, tig 20 pesos. Nagtanim ng bigas na tig 20 pesos. Okay. Kailan naman ang ani niya? Nagtanim pa lang daw ng bigas na 20 pesos. Kailan naman ang ani niyan?